Posible nga ba na payamanin natin ang ating sarili? Pwede nga ba yun? Pwede po, posible po. Kailangan lang ho ng motivation, pati mga mahal nyo sa buhay, posible nyong pagyaman. Pero kailangan nating maturuan kung paano ang tamang diskarte. Pero posible po. Andito po sa video ito kung paano. Kaya ano pa iniintay nyo? Tulungan nyo na. By the way, bago tayo mag-umpisa, ako nga pala si Michael Umbera. Matagal naging empleyado, nag-umpisa sa NAIA, nag-OFW, nag-Middle East, nag-Australia, and ngayon nakikipag-bakbakan sa negosyo. And buti na lang maraming nag-guide sa atin at marami rin tayong mag-guide dahil sa mga kaibigan natin at totoo pong may sikreto. Ang pagyaman po, hindi lang pinansya. Dami siya. Pwede mong pagyamanin ang kaibigan mo. Pwede mong pagyamanin ang iyong kalooban. Pwede mong pagyamanin ang iyong edukasyon. Pag pinagsama-sama mo lahat yon, financial, edukasyon, inspirasyon, mga kaibigan, mayaman ka sa kaibigan, ay sigurado po talagang mapapagtagumpayan nyo ang buhay. Pero ito po ang talagang mga dapat nyong gawin. Unang-una ho, bawal ang tamad. Kaya po yung ito yung mga taong hindi pa nag-uumpisa, empleyado na matagal na gustong magnegosyo. Stay put lang kayo sa pagiging empleyado. Kung pwede nyong masingit na mag-side hustle kayo ng negosyo, umpisahan nyo na. Kung ano yung naiisip nyo o core gift nyo o galing nyo, pwede nyo nang umpisahan. Pero yung mga walang trabaho, walang ginagawa sa bahay, ano pang iniintay nyo? Mag-umpisa na kayo. Pero kailangan nyong matuto kung paano. Huwag kayong mag-umpisa ng mamumuhunan kayong malaki. Huwag kayong mangungutang sa iba. Kasi mag-umpisa kayo kung ano lang yung meron kayo. Kung ano yung naiisip na meron kayo. Halimbawa kainan. O gamitin nyo lang yung mga gamit nyo sa bahay. Doon lang kayo, mag-umpisa kayong maliit. Start small, think big, ganun po. Kung ano yung hirap na pinagdaanan nyo, yun ang magpapayaman sa inyo. Halos lahat naman tayo naghirap. May mga pinagdaanang pagsubok pagdating sa financial. Ako nga po alam nyo yung pelikulang, kwento ko lang ho sa storya ko, sa buhay ko. Alam nyo ho yung pelikulang Rewind? Nung nanood po kami ni Mrs. nun, nag-iiyakan po yung buong sinehan. Kami slight lang. Kasi ho, napagdaanan ho namin yon sa totoong buhay. 2 years ago. Yung pagsubok ho na yon, ako'y na-hospital, nag-rupture ang aking colon at ako'y na-emergency. At ako'y malapit ng mategi. Pero matagal ko nang iniinda yun, taon na. Tapos nung dumating yung na-hospital ako na tinitiis-tiis ko, na hindi na kaya ng gamot na iniinom ko, akala ko ito na. Hanggang matigas ang ulo ko ayaw kong magpadala ng hospital tinitiis ko kahit matagal ko ng sakit yun, taon ko ng sakit yun. Mahinang-mahina na ako, wala na, hindi na ako makahinga Asawa, hindi na ako makapag-desisyon na ayaw ko dalhin. Kahit sabihin pang matigas ulo ko, ayoko. Yung asawa ko na nagdedesisyon, tinakbo ko sa St. Luke. Alam niyo ho kung magkano bill? Milyon. Buti na lang, mabait talaga ang Diyos. Buti na lang, doon nagtatrabaho si Mrs. at malaki ang discount namin. At yung mga doktor, mga kakilala niya, sobrang laki ng discount. At sa St. Luke, 75% ang discount. Ang hindi lang namin mga na-discount yung mga gamot. Kaya napababa namin ng around 400. Siguro below 500,000. Tapos ang daming anghel sa buhay ko. Alam nyo, pagka pinagpapala kayo, pagka maraming nakapaligid sa inyong mga anghel na handang tumulong sa inyo at ipusta, sumugal sa inyo dahil may tiwala, dahil alam na nagsusumikap kayo, hindi kayo nanlalamang ng tao, may tutulong at may tutulong sa inyo. Alam mo, ang pinaka-anghel namin biyanan ko, laging nakasuporta yan simula una. Hospital, gustong magnegosyo, laging full support ang biyanan ko. Asawa ko nakasuporta, kamag-anak namin sa Australia, kamag-anak ko, at may mga ilan tayong kaibigan na tumulong sa atin kung na-hospital tayo. Hanggang ngayon, utang na loob ko yun. Yun po ang pinaghuhugutan ko. Posible po ngayon
na-discover ko po. Motivation po. Yung may mga negosyo ng existing, yung may mga negosyo na pong existing na nag-uumpisa na at matagal na at hindi gumagana, samahan nyo po ng mag-content creator po kayo. Yun po ang malaking solusyon. Kasi laban ho ng mga CEO ngayon ang mag-content creation, mag-vlog. Karamihan, nagba-vlog na po. Yun po ang malaking tulong at malaki po ang may a-advise ko doon pagdating doon. Meron po kaming group na nagtutulungan sa mga problema sa negosyo. Yung kasosyong malupit po na pinamumunuan po ni Arvin Urrubia. Si Arvin Urrubia po ay sikat na vlogger, content creator na tumutulong sa mga negosyante. Kung papanoorin niyo po yung mga vlog niya, isa po siya sa mga tumutulong sa mga negosyanteng nahihirapan, nagbibigay ng payo. And sa di inaasahang pagkakataon, nakilala ko siya. And ang dami kong natutunan sa mga upload niyang video na totoo nga, posible nga. And siya ang nagpaliwanag sa akin na ang content creator at pagninegosyo, pag pinagsama mo sa full jackpot, pero nasa sarili mo kung paano mo pagsisikapan. Kaya totoo po. Pero lalong-lalo na po, yung mga walang-wala at gusto nyong tumawid sa level 0 at mag-umpisa ng negosyo, mag-umpisa po kayo. Kahit wala ho, kung ano lang ho yung nandun sa inyo, yung pinakamaliit na gastos. Pag online, mas maganda. Kung home base, mas napakaganda. Kung busy kayo sa trabaho, may asawa kayo, pwede nyong pamahala dun sa asawa nyo, yung naiisip nyong negosyo, subukan nyo muna. And kung biglang lalakas, ng times 5, times 10 na sa sahod mo, pwede mo na alisan. Pero hindi ko sinasabing umalis ka sa trabaho mo i-execute mo lang yung mga plano mo. Pero, yung mga hindi nagtatrabaho, abay umalis na kayo. Ano pa yung iniintay nyo dyan? Tumayo ka na sa kama at magnegosyo ka na. Yun po ang solusyon. Content creator, then negosyo, pagsamahin mo, meron kang unlimited ads sa negosyo mo. Paano kung jumakpat ka pa sa content creation mo na sobrang ganda, sobrang malupit? Di may additional income ka pa, baka iwan mo na yung negosyo mo, pero huwag mo iiwan yung negosyo mo magnegosyo ka pa rin at mag-content create. And may mga technique ko kung paano mag-content nang nagne-negosyo ka. Yun po, ang pagko-content po ay sobrang powerful po sa ngayon. Iba ho siya. There's something bigger about pagko-content po. Kaya kung hindi nyo po siya uumpisan, hindi nyo po siya madidiscover. Kasi kung gusto mo talagang magkapera, alam nyo ho, sample, si Kong TV. Pero si Kong TV, may deep inside in him, meron siyang dugong negosyo. Ayun talaga, si Rosemar, negosyante. At marami pang iba. Marami pang ibang nagko-content. Alam mo, puhunan ng content creator, wala. Cellphone lang. Kung wala kang cellphone, kung meron ka sa anak mo, siguradong meron. Kung wala sa anak mo, meron ka saglit sa kapitbahay mo, ate mo. Or kung talagang wala sa kaibigan mo, execute kayo ng side hustle. I know something sa inyo. Sa tagal-tagal mo, yun yung hindi mo maano yung oras mo pag empleyado ka Lahat ng leave mo, nagamit mo na. Lahat ng dahilan ng pag-absent mo, ginamit mo na. Ilang lolo mo na nabatay sa kaka-absent mo, kakadahilan mo. Supervisor mo kung ba't ka-absent. May epekto sa ekonomiya yung nagdaang pandemic. Yung pandemic na yan, umi-epekto na sa ngayon. Humihirap sa buhay yung economy. May cycle yan kasi nangyari po yan dati. Nung panahon na nangyari yan, may taon na bumagsak yung ekonomiya dahil dyan. Kaya huwag kang tutulog-tulog, lumaban ka. Magmadali ka na. Alam nyo, merong something sa inyo. Alam ko, meron sa inyo, merong nakakapakinig nito na gustong-gusto nyo na Ako, yung magbubukas ng pakpak nyo para ibukan nyo na, ilipad nyo na yung gusto nyong iniisip nyo na umpisahan nyo na negosyo. Pero huwag ka mangmuhumuhunan ng malaki tapos hindi ka sigurado, bagsak ka dyan. Lugi ka dyan. Kailangan yung sigurado ka at hanggat maaari, small. Kung ano lang meron ka, yun ang umpisahan mo. Inulit ko ulit. Mamaya may naisip kang negosyo na naimbento mo na ikaw lang meron. O di patok, ikaw lang bibilihan. Yan ang uso ngayon imbentuhan ng negosyo na magugustuhan ng tao. So summarize natin. Kung wala kang ginagawa sa bahay, abay mag-educate ka na,
maghanap ka na sa YouTube, panoorin mo si Arvin Orubia, ng mga payo niya para ganahan ka, tumayo ka na. Kailangan mo lang ng gana eh, kailangan mo lang ng inspirasyon. O yun, pero yung mga nagne-negosyo na at nalulugi kayo na ilang taon na at kayo ang CEO, mag-content na kayo. Mag-content kayo ng may laman, ng iiduluhin kayo at ng yung negosyo nyo ay mailink nyo at mabenta. Yan ang laban ngayon. Kita mo, ang daming vlogger, nagne-negosyo. O, kahit si Wamos eh, may mga binibentang mga vape eh. Kung ano-ano eh. O, di ba may mas nabili sa kanya? Baka pagka nagbenta pa yun ng sabon, mas mabibili pa kaysa sa'yo eh. Kahit kamukha ka ni John Lloyd eh. Basta makakagawa ka ng may laman na content, abay, wala kang talo. Basta positive, wala kang talo. Basta alam mong nakakatulong ka at nakagawa ka ng content, hindi man sumikat yung negosyo mo, hindi mo man ma-market, at least nakagawa ka ng content na mabuti, di ba? Tama? Alam mo, ayokong dumating eh. Yung horror story, yung true to life eh. Alam niyo ang totoo. Lahat tayo magkakasakit. Lahat tayo mamamatay. And ayoko kung dumating yung napagdaanan ko. Pagdadating magkakasakit ka, wala kang kukunin. Meron nga akong istorya eh. Eto, napakaganda yung istorya. Dalawang senior, nag-retired na sila sa trabaho. Ang tagal nila dun sa trabaho nila. Nakakuha silang milyon. Retirement nila, tapos nagkasakit. Alam niyo ba yung isang buwan sa ospital? Ubus ho yung nakuha nilang retirement. Yun ang ayokong mangyari. Yung retirement mo na pinag-ipunan mo, nagtrabaho kang 20 years, binigay mo lang sa ospital dahil nagkasakit ka. Mas maganda kung meron kang negosyo na kumpanya na nag-generate mag-isa na kahit nagkasakit ka, eh may nagbibigay ng pera, dun tayo magmadali na magawa yun. Paano pa kung wala kang pera? Tapos ma-hospital ka sa public hospital, o di mas lalong wala na. Alam nyo ho, yung nilalaban ko rito, yung kahirapan. Galit na galit ho ako sa kahirapan. Kasi po, na-experience ko po yan. At marami po sa atin ang naka-experience yan. Kaya kung naniniwala kayo sa pinaglalaban ko na mahirap ang maging mahirap, sumama kayo sa laban ko. Gagawa tayo ng simbahan ng pagyaman. Gagawa tayo ng simbahan ng pagyaman. Mag-uusap tayo, magtatalakay tayo ng mga problema ng mga negosyo mo, which is ginagawa ni Arvin Orubia, na puro problema sa negosyo ang pinag-uusapan namin via Zoom, via face-to-face. And sobrang dami pong experience na maririnig mo about sa mga problema sa pagre-restaurant, sa pagkain, sa construction, sa iba-iba ho. Yung po ang laban. Pag kayo po ay nagnegosyo na, marami pong experience sa negosyo. Kaya hindi nyo may experience yun kung hindi kayo mag-uumpisa. Samahan nyo ako dyan. Samahan nyo ako sa laban na yan. Kasi ho, pag wala kang pera, lahat ng problema nandyan. Init ng ulo, naaway mo asawa mo, wala kang hindi mo mapag-aral, hindi mo mapakain, mga mahal mo sa buhay. Tapos mga kamag-anak mo pa, nakikita mo ganyan din. O di ba? Halika, tulungan niyo ako. Ihaho natin sila. Tulungan niyong ma-expire. Sa pamamagitan na itong content, pwede ko nang ma-inspire. Pwede ka nang makatulong eh. Paano, what more kung ikaw pa mag-content. By the way po, MJM Apparel po, paki-like na lang po sa page yung digital printing namin. At nandun po yung mga bag. May mga bag din po tayo, pang online. Mga Louis Vuitton na bag, Gucci na bag, Class A na bag. Nandun po lahat. Mga ipay nag-aalaga po ng French Bulldog dyan. Meron po tayong pang stud. Galing anak po ni Sniper ng Valenzuela. Magandang breed po. Yun, papakita po natin dito sa vlog. Ayan, hindi ko napapahabain pa. Parang humaba na eh. Lagi nating tandaan. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya laban lang kung may boses ka. Gamitin mo na. Ayan po. Salamat po. Susunod na vlog po natin, isa-isahin po natin kung paano pati pag-content creator. Abangan nyo po. Sana po nagustuhan nyo yung vlog ko to.
Pa-subscribe na lang po sa Facebook, pa-follow na lang po sa YouTube, pa-like and subscribe na lang po. Kumuha po tayong magandang content. Thank you po.